So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa book ng Judges, at tinitignan po natin yung buhay ng isang naging judge ng Israel na nabanggit nga po natin doon po sa mga previous na napag-aralan po natin na kaiba po itong si Samson sa mga ibang judge nauna sa kanya, sapagkat nakita natin yung napaka-special na pagtrato po ng Diyos sa kanya, at bilang pagtugon ito doon po sa kanya pong mga magulang, na talagang nakita po natin yung kanila pong devotion sa Panginoon. Paki-send nga po kay Manang Pauline yung code daw sa Zoom, kung sino po yung available po na mag-send. Nag-message po siya dito po sa ating Facebook live, no? At paki-send nga po mga kapatid kung sino po yung pwedeng mag-send. So wait lang Manang Pau, i-send po sa iyo para makapagpatuloy po ako. So yun, nakita natin yung beginning po nitong si Samson. Nakita natin na talagang iningatan po siya, di ba, ng kanya pong mga magulang doon po sa mga binanggit po ng Lord, na hindi po niya dapat kainin, yun, hindi niya dapat hawakan. Nakita po natin yung pag-iingat ng kanya pong mga magulang sa kanya. Pero nakita po natin as the story goes na nagiba po ng path itong si Samson. Nakita natin na kahit naman sa kapanahunan po na ito, di ba, may mga magulang na sadyang nagbibigay, di ba, ng kanila pong devotion sa Panginoon, and yet may mga instances na ang kanila pong mga anak ay iba po yung pinipili na buhay, no? Nakita ko po yung minsan nag-flash po diyan sa Facebook yung tungkol sa dalawang magkapatid, kambal, na kung saan ay parehas po sila ng mga magulang, parehas sila ng pinagmulan, kasi nga kambal, parehas po yung kanilang mga naranasan. Ang kanila pong ama ay maraming bisyo, binubugbog niya yung kanilang nanay, kahit sila ay nakatikim ng napakarami pong mga abuse. At yung paglaki po ng mga bata po na ito ay magkaiba po yung kanilang buhay. Yung isa naging katulad ng kanyang ama na may mga bisyo, nambubugbog din ng asawa, nambubugbog din ng kanyang mga anak, di ba, irresponsible. Samantalang yung isa ay naging successful na tao, naging successful na businessman, maayos ang kanyang tahanan, maayos po yung kanyang mga anak. So nung in-interview po yung twin na ito, in-interview yung magkapatid po na ito, parehas po sila ng sinasabi na nung bata kami, binubugbog kami ng aming tatay, binubugbog niya yung aming nanay, napaka-irresponsible ng aming tatay, yung gano'n, yung mga pangit na pwede po nilang sabihin sa kanila pong tatay, no? At lamang nagkaiba po sila doon sa kahuli-hulian ng kanila pong statement, dahil yung isa sinabi niya, ganito kasi yung nangyari sa akin, ganito kasi yung aking na-experience, ganito kasi yung kinalakihan ko, ito yung nakita ko sa aking magulang, kaya yun din yung nakikita, di ba, sa akin. Samantalang yung isang sabi niya, oo, ganun yung tatay ko, pero hindi ko pinili yung ganong buhay. So may mga choices ang tao. Kahit naman po sa atin, may mga choices po tayo na ginagawa sa ating pong buhay. At itong si Samson ay hindi po naiba sa pagpili po ng kanya pong mga
choices or yung choice po niya, mas pinili po niya na hindi po siya sumunod sa kanya pong mga magulang. Lalong-lalo na hindi po siya sumunod doon po sa Panginoon or doon po sa Lord, no? At nakita nga po natin kagabi yung mga failures sa buhay po nitong si Samson, no? Nakita natin yung vision niya ay hindi po maayos. Yung vision niya ay hindi maliwanag. Yung vision niya ay hindi nakaangkla or hindi naka-line doon po sa nais ng Diyos. Wala daw pong nagsisend kay Manang Pao, pwede pong pasend po yung code ng atin pong Zoom, mga kapatid, para makapag proceed po ako sa atin pong pag-aaral. Pwede pong pakisend, Sister May Grace, Pastora, kung sino po yung available po sa inyo, Sister Lorna, at Tinimpa, pakipicturan nga po yung ating code. Wala daw nagsisend. Gusto pong sumama ni Ate Pao, no, sa atin pong Bible study. So yun mga kapatid, no, nakita natin hindi lang blurred yung kanyang vision, kundi itong si Samson ay talagang hindi niya nakikita, 'di ba, yung kabutihan ng plano ng Diyos sa kanya. Ang nakikita niya ay kung ano yung kanyang yung human, 'di ba, na pagtingin po niya sa mga bagay-bagay, no? Isinantabi po niya yung mga commands ng Lord sa kanya. So ipagpapatuloy po natin sapagkat nakita po natin din na isa sa mga failure po nitong si Samson ay hindi siya nakatingin doon po sa plano ng Diyos sa kanya, kundi nakita po din natin na hindi siya nakinig sa kanya pong mga magulang. Hindi siya nakinig doon po sa mga doon sa mga godly advice or advices sa kanya. At ganyan din po yung buhay nating mga mananampalataya sa Panginoon, na kapag hindi po nakaangkla yung ating pong pagtingin sa Lord, hindi po nakafocus yung ating mga mata, di ba, sa Panginoon, at hindi po tayo nakikinig doon po sa mga warning na ibinibigay, di ba, sa atin, ay hindi lang basta mapapariwara, kundi magkakaroon po ng distraction, di ba, ang buhay ng isang tao. At napatunayan po natin yan all throughout, di ba, the scriptures sa atin pong pagbabasa, na doon po sa mga hindi po nasunod sa Panginoon ay meron po silang mga distraction na nangyayari. And look at Israel. Yung Israel na lang yung pinaka maganda, di ba, na illustrations po sa atin doon po sa kanila pong mga nakaraan, at magpasa hanggang ngayon doon po sa kanila pong disobedience ay inaani pa rin po nila, di ba, yung bunga ng kanila pong disobedience sa nakaraan. Kung bakit walang kapayapaan sa Israel ay sapagkat nakita natin doon po sa ating mga pinag-aralan na merong portion sa command sa kanila po ng Panginoon na hindi po nila sinunod at hindi po nila ginawa, at yun nga po ang nakakalungkot na pangyayari, Sabi dito sa chapter 15, nandito na tayo sa chapter 15 ng book ng mga Judges or yung hukom. Sabi dito, hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. So importante na makita po natin yung setting ng chapter 15, na sabi dito na mag-aani na po sila, 'di ba, ng kanila pong mga itinanim. At bilang isang farmer, alam po natin na ito po yung pinaka maganda, 'di ba, na panahon. Ito yung pinakamasaya, 'di ba, na panahon para sa farmer na ma-reap niya or magkaroon po siya ng harvest. So yun po yung setting ng chapter 15. Dala ang isang batang kambing. Sabi dito, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa. Dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, no? Nagdala siya ng kasi nakita natin dito po sa chapter 14 na sinabi dito, si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh, nagpunta siya sa Askelon
at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos umuwi, siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. No? So nakakalungkot po yung nangyari sa kanya, 'di ba? Pinagpilitan po niya yung kanyang kagustuhan dito po sa kanyang napangasawa, pero nakita po natin na you cannot really trust lang talaga yung mga tao na hindi mo naman kaparehas, 'di ba? Lalong-lalo na hindi mo kaparehas sa pananampalataya. Hindi lang talaga tayo po pwedeng mag-expect ng marami, patungkol po sa mga unbelievers, doon sa mga hindi natin kauri, sapagkat iba po sila, iba yung kanilang upbringing, iba yung pananaw po nila sa Panginoon, iba yung pagtitiwala nila sa Lord, iba yung paglilingkod nila sa Panginoon. So ganito yung nangyari, dito po kay Samson, yung kanyang asawa ay binigay doon po sa abay na lalaki, sa pangunahing abay, sabi dito na lalaki. So sabi dito, dinalaw niya yung kanyang asawa, wala siyang kaalam-alam, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyenan niyang lalaki. Ayaw siyang papasukin ng biyenan niyang lalaki. Nakita po natin na bakit nagkaganito. Samantalang maliwanag po yung kanila pong mga usapan sa mga nakaraan, di ba't makikita rin po natin yan as we go on sa ating pong pag-aaral dito po sa kanyang buhay, kung bakit niya nai-experience, di ba, yung ganito pong mga bagay, bakit niya na-experience yung ganito pong mga bagay, kasi supposed to be hindi siya dapat nakikisama, di ba, sa mga tao na hindi naman inalaw sa kanya ng Lord na kasamahin. Supposed to be, hindi niya ma-experience yung ganito pong mga bagay kapag tumalima siya sa Panginoon. Kung inuna lang sana niya yung pagsunod, di ba, sa Panginoon. Di ba, ganyan din madalas ang buhay po ng mga mananampalataya, na kapag may mga kasakitan na nararamdaman, kapag may mga problema na nararamdaman, 'di ba? Kapag may mga testings na, 'di ba, na nararamdaman, unang-una sa lahat nabasa ko sa Facebook, hindi ka dapat diyan dumaan pero diyan ka dumaan, kaya na-experience mo, 'di ba, yung ganyang mga bagay. Itong si Samson, napaka disobedient lang talaga niya sa Panginoon, kasi dito sa chapter 14, habang iisa-isahin po natin yung kanya pong paglabag, di ba, sa mga tuntunin ng itinalaga para po sa Panginoon, ay wagas po yung kanyang disobedience, disobedience, yung kanyang kasakitan, yung kanyang galit ay bunga po, di ba, ng kanya pong hindi pagsunod sa Panginoon. At titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa buhay ng tao po na ito. Kasi hindi po dito magtatapos di ba? Hindi dito magtatapos. Na-send na po ba ninyo kay Ate Pau yung code? Ayun. Pakisend nga po mga kapatid. Sabi dito, akala ko'y galit na galit ka sa kanya. Akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Akala ko galit na galit ka sa kanya. Marami nang napahamak ng dahil sa akala. Marami ng mga hindi pagkakaunawaan ang nangyari dahil sa inakala. Inakala kong ayaw mo akong kausapin. Akala ko ganito ganyan. Akala ko ganyan ganito. 'Di ba? May mga ganun, May mga kinukonclude minsan ng tao na mga sitwasyon, or kinukonclude niya na mga pangyayari na parang yun ang totoo, pero ang nakakalungkot hindi naman yun, mangyayari lang yung pagkakaunawaan kung sana merong mga pag-uusap, di ba, na nangyayari. Pero madalas hindi ganun yung nangyayari. Maraming mga napapahamak ng dahil po sa akala. Akala ko, sabi ng kanyang biyenan galit na galit ka dito sa asawa mo. Sa asawa mo na hindi mo dapat sana
asawahin, no? Kasi isa siyang Filisteo, no? Isa siyang hindi mo kauri, no? Pero dahil nga doon po sa permissive na will nitong si Samson, no? Walang nagawa yung kanyang mga magulang, no? Walang nagawa yung kanyang mga magulang, kaya ganun po yung nangyari. May suggestion siya, no? May suggestion siya dito po kay Samson. Sabi niya, ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maari mo na siyang kunin, no? May suggestion niya. Pinamigay ko na siya eh, 'di ba? Just imagine na lang kung ano po yung klase ng buhay, 'di ba? Ng mga tao na yung pamilya, ng pamilya ng asawa po nitong si Samson. Yung pinili po niyang babae ay ganito po yung klase ng pamilya. Kaya nga tayong mga mananampalataya, lagi po tayong tinuturuan, 'di ba, ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita, na kahit po doon po sa pagpili, 'di ba, ng mapapangasawa, titignan, 'di ba? Titignan una sa lahat ang plano po ng Panginoon. Pangalawa ay titignan kung anong klase ng pamilya, 'di ba? Meron po anong klaseng tao, anong klaseng babae, anong klaseng lalaki, 'di ba, yung atin pong pipiliing kakasamahin, 'di ba? Kakasamahin sa atin pong buhay. At napakaganda po ng advice ang itinuturo po ng scripture na una sa lahat ay tignan po natin yung kanya pong pag-ibig sa Panginoon. Pangalawa, mayroong isa, 'di ba, na command ang Lord na talagang meron pong pagpapala. Yun po yung pagsunod sa magulang. Ito bang lalaki na ito napipiliin ko? Ito bang babae na ito napipiliin ko? Ay sumusunod ba, 'di ba, sa kanyang mga magulang? Kasi may promise yun eh. May promise yun sa anak, 'di ba? May promise yung Lord sa isang anak na nagmamahal, 'di ba, sa kanyang magulang. Rumirespeto, 'di ba, sa kanyang magulang. Ang lalaki ba na ito ay nirerespeto ba niya yung kanyang mga magulang? Ang lalaki ba na ito, ang babae ba na ito ay nakikinig siya sa mga payo ng kanyang mga magulang, sa payo ng kanyang ama o sa payo ng kanyang ina, no? Na ipapakita ba ito? Kasi kung hindi, mga kapatid, kung yun ngang mismong pamilya niya, 'di ba? Kung yun ngang mismong dugo niya, kung yun nga mismong naghirap, 'di ba, sa kanya, napalakihin siya, nagbigay sa lahat ng kanyang mga pangangailangan, ay hindi niya kayang irespeto. What do you think? Ang kaya po niyang gawin, 'di ba, sa iyo. At marami po tayong mga pakikipaglaban na ginawa, 'di ba, sa mga maling mga tao, no? Pero napakaganda na makita po ng bawat isa po sa atin, especially po sa atin na nag-aaral salita ng Panginoon, na ang pakikinig po sa Lord ang siyang pinakamaganda, 'di ba, na makita, kung gusto po natin ng guidance, una sa lahat, makinig sa Panginoon sa pamamagitan niyang kanyang salita and sa mga godly advices, 'di ba, ng mga parents po natin, kung sila po ay mga mananampalataya, at kung hindi naman, yung mga godly people na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi may mga warnings na ibinibigay God can use even yung mga anything, no, na He can use. He can even use the donkeys, 'di ba? He can even use yung anything na nagugustuhin po niya for us to be warned, no? He can use people to warn us. Pero kapag hindi po natin siya pinakinggan, ito po yung pinaka masakit, 'di ba, na katotohanan. Na distraction lang talaga, 'di ba, yung kahihinatnan ng mga ayaw pong makinig sa mga warning or mga babala na ibinibigay po sa kanila. Especially kapag yung mga babala po na ito ay hindi naman personal, 'di ba? Ang mga babala na binibigay, mga kapatid, ay para doon po sa kabutihan ng tao,
'di ba, na makikita po natin na hindi po siya palapit sa Panginoon, kundi siya po ay lumalayo doon po sa naisin, 'di ba, ng Panginoon. Sabi ng kanyang ng kanyang biyenan, itong mas maganda yung yung kapatid niya, no? Mas bata pa nga yung kapatid niya, yung mas bata kaysa sa kanya. Yun na lang ang kunin mo, huwag ka na lang magalit. 'Di ba? Parang ganun lang, no? Ganun lang yung mga usapan. Parang pinamimigay lang yung mga anak, 'di ba, na anong klaseng biyenan, 'di ba? Itong kanyang anong klaseng pamilya, 'di ba? Yung kanyang pinili, no? Kasi yung impulses niya, 'di ba, nung nakita niya yung kanyang asawa, yun na yung gusto ko, 'di ba? Hindi man lang niya inalam yung background ng mga tao po na ito, 'di ba? Na kanyang pinili na kakasamahin, no? Yung kanyang pinili na pamilya. Walang ganun, walang mga background checking. Basta ang gusto niya, nakita niya maganda, yun na yun. Pero yung beauty, 'di ba, is deceitful eh. Yung beauty ay hindi naman nagtatagal, 'di ba? Yung kagwapuhan naman ay hindi naman yan permanent. Pag tumanda na, nawalan na ng ngipin, 'di ba? Wala na yung for the meantime lang yung mga ganong klase, 'di ba, ng itsura. Kaya kung magdi-depend ka doon sa beauty, no? Oh, maganda naman na mag-depend tayo doon sa beauty, doon sa kagapuhan, 'di ba? Pero mas maganda na ang titignan po natin ay kung gaano po siya nagmamahal sa Panginoon, and at the same time, kung gaano po siya rumirespeto at sumusunod, 'di ba, sa kanyang mga magulang. Kasi ang mabuting anak, 'di ba, ay magiging mabuting kung siya ay lalaki, mabuting ama ng kanyang tahanan, at kung siya ay babae, magiging mabuting ina siya, 'di ba, ng kanyang tahanan. Sumagot si Samson, sinagot niya, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo. So umabot na sa from this statement nitong si Samson, mga kapatid. He doesn't even include God eh. 'Di ba? He doesn't even include God. Maging doon po sa kanyang mga statement. Wala tayong makikita. Sasabihin man lang niya na dahil sa inyong ginawa, 'di ba, nakikita ito ng Diyos. Yung pang-aapi ninyo sa akin, una sa lahat, Samson, dapat wala ka diyan. 'Di ba? Dapat hindi 'yan. Kung ako siguro si God, sabihin ko, yan ang pinili mo eh. 'Di ba? Pero makikita po natin as we go on kung gaano po kalaki ang puso ng Diyos, 'di ba, para po sa isang tao na katulad po nitong si Samson, no? Sabi niya, sa ginawa ninyong iyan, hindi ninyo ako, 'di ba? Ako. Nakakalungkot 'yun eh. 'Di ba, na sometimes hindi lang sometimes, pero many people ay kuminsan, 'di ba, sinising nila yung kanilang mga praises sa kanilang mga sarili instead na sa God. 'Di ba? Minsan sinasabi po nila, 'di ba, yung kanilang mga kayanan, 'di ba? Ito yung ginawa ninyo sa akin, bahala kayo, 'di ba? Ito yung ginawa ninyo sa akin, no? Kayo yung hindi ninyo ako maaring sisihin sa gagawin ko, no? He takes all the credits. Grabing grabing pagtingin lang, 'di ba? Sa kanyang sarili, grabing kataasan lang yung pagtingin niya sa kanyang sarili. No? At maraming ganyan na nag-fail, mga kapatid, kahit yung ipinili ka na ng Panginoon, inordain ka na ng Lord. 'Di ba? Itong si Samson, pinili siya ng Diyos eh. 'Di ba? Pinalaki siya ng kanyang mga magulang para sa purpose ng Panginoon. Pero lumaki yung kanyang ulo. No, lumaki yung kanyang ulo to the extent na talagang nagdi-disobey na siya sa Panginoon. Nakikita po natin na he takes yung pride sa kanya pong sarili. At very clear po yung scripture na lahat po ng mga taong mapagmataas ay ibababa po ng Panginoon. Sabi niya sa mga Filisteo, no?
Wag ninyo akong sisisihin sa gagawin ko. Sa gagawin ko, ako ang gagawa nun, 'di ba? Sa inyong mga Filisteo, no? Grabing taasan, 'di ba? Grabing kasalanan, 'di ba? Yung mapagmataas. No, lalong-lalo nakikita po natin dito na he wanted to have revenge para po dito po sa kanyang mga ginawa. Para dito sa ginawa sa kanya. Mainitin po yung kanyang ulo. 'Di ba? Masyado siyang malaro, pagdating po doon po sa kanyang calling. Hindi lang siya disobedient, malaro, 'di ba? Hindi niya siniseryoso yung mga bagay-bagay na patungkol po sa Panginoon. At ito, nakikita po natin yung kanyang kapangahasan. Masyado nang lumaki, 'di ba, yung kanyang ulo, no? Ang gagawa ko 'yon. Wala, he doesn't even include God, 'di ba, sa area na ito. No, sabi niya, umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Hindi lang siya masyadong mapagmataas, yung kayabangan, kapatid, 'di ba? Nandyan na yung kayabangan niya. I-display na niya yung kanyang kayabangan. Sabi dito, humuli siya ng 300 asong gubat. Sabi niya, pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo, no? Magre-revenge ako dahil sinaktan ninyo ako. Hindi ko deserve yung mga ganun ba? Hindi ko deserve na matanggap yung mga ganitong kasakitan na ginawa ninyo sa akin, no? So magre-revenge ako. Isa na namang failure sa part po nitong si Samson. Bakit, mga kapatid? Kasi pinagpauna po ng Diyos na kanya po yung vengeance. Sa kanya yung vengeance. Siya yung makikipaglaban, no? Siya yung magbibigay, 'di ba, ng vengeance. Isang failure po ito, at kahit sa atin makita po natin na, kasi sabi niya, vengeance is mine, declares the Lord, no? Sa kanya yung vengeance. At kapag tinake natin yon, di ba? Tinake natin yung paghihiganti na yon, maghihiganti tayo sa mga nakasakit po sa atin. Una sa lahat, ito ay dalawang mensahe po, yung binibigay po nito, 'di ba? Kapag tinake po natin sa atin pong mga kamay yung paghihiganti. Una sa lahat, hindi tayo naniniwala sa Diyos na kaya niya tayong ipagtanggol, 'di ba? Kasi sabi niya, sa akin ang paghihiganti, pero sabi mo, hindi, sa akin. Sinasabi mo na mas malakas ka kaysa sa Panginoon. Kapag ikaw ay naghihiganti sa lahat ng mga kasakitan na ibinigay sa iyo ng ibang tao. Yung mga panluloko na binigay, 'di ba, ng ibang tao sa iyo, no? Hindi ka nagtitiwala sa Diyos. No, tinitignan mo na yung Diyos na ito ay maliit siya, na hindi kanya kayang ipagtanggol, no? Kapag ganun po yung tinitignan po natin, no, na tayo yung naghihiganti sa lahat ng mga ginawang kasakitan, 'di ba, sa atin, no? At isa pa, kapag tinake po natin yung vengeance, 'di ba, sa atin pong mga kamay, hindi natin kaya, mga kapatid. Makikita po natin dito as we go on kung anong nangyari dito po kay Samson. Kasi bakit? 'Di ba? Yung kalakasan natin ay sa Lord. 'Di ba? Weak ang tao. Napaka-weak ng tao kung wala ang Diyos. No, napaka-weak niya, hindi niya kaya, kayabangan lang talaga ang meron sa tao. Pero sa totoo lang, ang kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon kasi sa kanya po yung buhay. So the next time na mag-iisip po tayo ng revenge doon po sa mga tao na nakisakit po sa atin, iisipin po natin, hindi natin kaya, mga kapatid. Mas makapangyarihan po ang God. No, mas dakila po yung Diyos. At siya yung nagsabi, magtiwala tayo sa Kanya yung paghihiganti. Kahit it will take a lot of time, 'di ba? Kahit magtagal man yun ng
ng ilang taon, hindi papayag ang Diyos na hindi ka ipaghigante kung tayo po ay patuloy, di ba, na nagtitiwala sa Kanya. Pangako niya yon. Dito sa area na to, nag-fail na naman itong si Samson. Ang ginawa niya, dahil niloko siya, nasaktan siya, pinaghuhuli-huli niya yung mga asong gubat. Sabi dito, ilan yung kanyang nahuli? 300. Grabe lang, tinaga niya talaga, di ba? Na mahumuli ng 300 na asong gubat. A display ng kayabangan, and at the same time, ipinapakita niya na ganun siya kabilis sa paghuli ng mga, napakahirap kayang huliin ng mga asong gubat, di ba? Pero nagawa niya, talagang trinabaho niya, yung word na trinabaho, di ba? Trinabaho niya para makahuli siya ng mga ganito at i-display, di ba, yung kanyang kayabangan at yung kanyang gagawin. Tignan natin kung anong gagawin niya sa mga 300 na ito, di ba, ng mga asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot at dala-dalawa na kinabitan ng sulo. Dahil doon sa kanyang galit, nag-suffer. Yung itong mga asong gubat, 300 to kapatid. May mga buhay din. Mga creation din sila ng Panginoon. Pero sa isang tao na katulad po nitong si Samson na may kayabangan at napakataas ng pride, 'di ba, sa kanyang sarili, he is willing to destroy yung mga nilalang na katulad din niya na namumuhay dito sa lupa upang i-demonstrate lang kung gaano siya kalakas, 'di ba? Kung ano yung kanyang pwedeng gawin, nang dahil sa kanyang kayabangan. Grabe lang yung gagawin niya. Sabi dito, pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo, Sinindihan niya yung sulo at pinawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Take note of this, na plinano niya ito yung kanyang revenge na naisip, dahil doon po sa panluloko sa kanya. Kasi nga, yung unang part ng chapter 15 ay panahon na ng anihan. Kaya yun yung ibinigay sa atin na unang bungad, sapagkat makikita po natin meron pong gagawin itong si Samson, na bagay, na wala man lang, alam mo yon, yung mga asong gubat, naman ang kasalanan nila sa kanya. Tapos itong mga pananim, na supposed to be ay kakainin ng mga tao, madadamay, dahil po doon po sa kanyang galit. Ganyan po yung mga tao na ayaw makinig sa Panginoon at ayaw makinig sa Lord. Gagawin nila kung ano yung kanilang maibigan, kahit to the expense, di ba, na mag-suffer po ang iba, di ba? Maging okay lang sila. May release lang nila, di ba, yung kanilang galit, dahil sa panluloko sa kanila. Kaya sabi dito, nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na, kundi pati yung hindi pa naaani. Inano niya talaga yon, sinadya niya talagang sunugin yung lahat ng yon, di ba? Mga pananim, mga naaanihin, i-harvest na sana ng mga Filisteo, ng mga Filisteo. Magulo lang talaga ang buhay ng isang tao kapag ipinasok niya ang kanyang buhay sa magulo din na buhay. Lalong-lalo na sa isang katulad niya na lingkod ng Diyos, hindi siya dapat nandun. Kaya nga sabi ng kanyang magulang, wala na bang iba dito sa atin na yung mapapangasawa, na yung makikita? Pero sabi niya, hindi, yun lang talaga yung gusto ko. 'Di ba? Siya lang talaga yung gusto ko, So makikita po natin dito, mga kapatid, na kapag pinagpilitan po yung mga gusto-gusto po na yan, na hindi po sinasang-ayunan po ng Diyos, kaguluhan lang talaga, 'di ba, yung idudulot nito. Mag-enjoy ka muna for the meantime, pero sa susunod na panahon, magsasuffer ka naman. Kung hindi ito habang buhay, 'di ba, na suffering, napakahirap pong kumawala, 'di ba, sa mga ganun pong mga paghihirap, Sabi dito, ganun din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Hindi siya na kontento doon po sa sa mga trigo, kundi sinama na niya pati yung mga olives, yung mga taniman ng
ng olives. Grabing revenge itong ginawa niya. Dahil doon sa ikaw ba naman kasi 'di ba? Ipamigay yung kanyang napiling asawa, ipamigay sa iba. Kahit naman bigyan siya ng iba, yun yung gusto niya. 'Di ba? Yun yung kasi lahat ng gusto niya makuha niya. May mga ganun din po ba tayong impulses? Lahat ng gusto ko mapasakin. At gagawin ko yung lahat para mapasakin yon. At kapag napasayo na, di ba, at may mga ganito pong mga klase nang nangyari, tulad ng sa buhay po ni Samson, gagawa ka pa ulit ng panibago at panibago na paglabag, di ba, sa kagustuhan po ng Diyos. No? Sabi dito, 6, ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan niyon at nalaman nilang si Samson. So makikita natin, yung act na ito ni Samson, mga kapatid, yung paghuli po niya ng mga asong gubat, 'di ba? Napaka-intelligent na move 'yon. Napakatalino lang talaga niya, 'di ba? Na nag-isip ng ganung mga bagay. Kasi wala talagang mapagbibintangan eh. 'Di ba? Walang makita na mga tao na nagsunog ng kanilang mga pananim. Wala eh, kasi makikita lang nila yung mga asong gubat na nagtatakbuhan dahil nga nasusunog na yung kanila ring mga katawan. Magtatakbuhan sila sa lahat ng panig ng mga trigo, 'di ba? So wala. Pero nag-imbestiga po itong mga Filisteo at nalaman nila na may kagagawan niyon ay si Samson, sapagkat ibinigay ng biyanan niyang taga Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson, kaya't pinuntahan nila ang babae at sinunog siya, pati ang ama nito. So yun na, revenge versus revenge. Nalaman ng mga Filisteo, nakita din po natin na, 'di ba, pinagbantaan din itong si Delilah at ng kanyang ama na kapag hindi nila nalaman yung sagot doon po sa bugtong-bugtong nitong si Samson, nakakaano lang, no? Kasi itong si Samson talaga, 'di ba? I think yung buhay niya ay talagang ikino-connect niya dito po sa mga tao na hindi niya dapat kasamahin. No, bago po natin siya i-judge, minsan at madalas ganyan din naman po sa atin. 'Di ba? Pinipilit nating dinidikit ang ating mga sarili doon po sa mga tao na hindi naman naniniwala sa Diyos. No? Dinidikit natin, nakikipaglaro tayo sa kanila, nakikisama tayo sa kanila. No? Pero ang bunga po nito ay hindi po maganda. Kung hindi kanya ilalayo sa Panginoon, 'di ba, gagawin kanyang 50-50 sa yung paglilingkod sa Diyos. Napakalungkot po na pangyayari ang mga ganung bagay, no. Sinabi ni Samson, so wala ding itong kanyang asawa, itong kanyang ama, 'di ba? Ay wala ding magandang kinahinatnan. No, doon po sa kanilang doon sa kanilang pagkatakot sa kanilang mga kapwa, mga Filisteo, yung pagsunod-sunod nila sa mga kagustuhan po ng mga tao po na ito, ay hindi rin po ito nakabuti, 'di ba, sa kanila. So grabing kasamaan naman 'yon, 'di ba, nang dahil doon sa kanilang revenge nagawa po nilang sunugin itong babae na ito at yung kanyang ama. 'Di ba? Grabing napaka-inhuman lang talaga noon. Hindi sa atin, 'di ba? Nakikita po natin yung mga nasa balita sa ngayon, yung mga sinunog nila, 'di ba? At may nakita rin po sila na ang daming mga babies na yung yung pinugutan nila ng ulo. Napaka-inhuman. Meron din akong napanood dati sa balita sa atin na pinagbintangang mangkukulam. 'Di ba? Kaawa-awang matanda sinunog nila. Grabe lang, no? Ang Lord natin, He values life. Samantalang yung mga tao na walang pagkakilala sa Kanya, pagkakilala sa Diyos, mga taong napakasama, ay kaya po nilang kumitil, 'di ba, ng mga buhay dahil po doon po sa kanilang mga evil, 'di ba, na mga
actions, no? Ang laman ng kanilang puso ay puro kasamaan. At ganito po dinidescribe ng scripture sa atin kung anong klase ng pamilya, 'di ba, yung connection nitong si Samson, ano? Isa siyang pinili ng Diyos, isa siyang inordain, 'di ba, ng Panginoon. Kaya, sabi dito, pinuntahan nilang babae at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa ninyong ito sa akin, so sa akin na naman, sa akin, puro siya ganon, hindi ako titigil, laging siya, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. No? Ganon yun di ba? Gantihan. No? Sa mga tribal wars, ganyan napatay nila yung ganito, papatay din sila, napatay nila yung ganito, papatay din sila. Parang labanan lang din dito, di ba? Na may mga ganon, gulatan, di ba? Kung hindi sila yung magulat, sila yung manggugulat. Di ba? May mga ganong instances, at maraming mga ganong mga kaso sa buhay, di ba, ng tao, no? So itong si Samson, talagang tumitindi yung kanyang galit, no? Tumitindi yung kanyang galit laban dito po sa mga Filisteo. At katunayan, siya po yung magsisimula. So, nakita natin sa pinag-aralan po natin, 'di ba, na tinawag siya para sa ang tatapos po sa kwento ng mga sa kwento ng mga Filisteo ay sino yan? Si David, no? Kita natin na siya po yung tatapos sa kwento ng mga Filisteo. Sila'y, sabi dito, sila'y sinalakay niya, siya lahat, no? Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam, no? So siya yung nakipaglaban. Nakakatawa lang yung Lord na hindi niya iniwan itong si Samson kahit doon po sa ganung kalagayan. Kasi nga tinawag siya for the purpose na i-freed, 'di ba, yung mga Israelita laban dito po sa mga Filisteo. At kung iisipin natin, pwede naman pala yun. Kahit ako'y magkasala, 'di ba, pwede pala naman din akong gamitin ng Panginoon para sa purpose niya, no? Kung ganun po yung ating iniisip, no? Kung ganun yung ating inaakala, napakalungkot po yun na desisyon, sapagkat alam po natin ang kahihinat na ng isang tao na ganun po yung ginawa sa buhay po nitong si Samson. So it's a lesson, sa bawat isa po sa atin na kung ano yung kanyang mga ginawa, 'di ba, na paglabag at hindi pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, at kung ano yung nangyari po sa kanya ay hindi po magandang halimbawa, no? Kung pipili lang din tayo ng taong susundin, yung tao na, 'di ba, na grabe lang ang kanyang pagmamahal at pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. Isang araw, sabi dito, kinubkob ng mga Filisteo ang Juda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Juda, bakit ninyo kami sinasalakay? Maalala natin, mga kapatid, 'di ba, na itong Juda, itong tribe po ni Juda, sila po yung unang 'di ba? Sila yung unang binigyan, 'di ba, sila yung unang binigyan ng lupain, tapos i-conquer po nila yung lugar na yon, pero nag-fail nga sila, 'di ba, na hindi po sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Kaya meron po silang mga problema mararanasan, at isa nga po yung pangyayari na ito, no? So sabi dito, kinubkob ito ng mga Filisteo, nagkaroon po sila ng lakas kubkubin yung lugar nitong mga taga Juda upang hulihin si Samson, sabi nila, at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. Sagot nila. So makikita natin na itong mga Filisteo ang nagro-rule sa lugar sa kapanahunan na iyon, no? At makita natin may mga conversation na mangyayari dito po between sa mga taga-Juda at dito po sa mga taga-Filisteo. At
ito nga nakita natin, nandito kami para hulihin itong si Samson. Hindi namin kayo isasama, itong si Samson lang. Kasi, sabi niya, gagawin namin sa kanya kung ano yung ginawa niya sa amin. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Ito yung isa sa mga nakakalungkot na mga kita po natin dito mga kapatid, na itong mga taga-Juda, kampante na sila, contented na sila, na under sila, di ba, ng mga Filisteo. Hindi ganun ang gusto ng Diyos sa kanila eh. Sila yung dapat na mag-rule over. Sila yung dapat mag-rule over sa lugar na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero makikita natin dito na okay na sila, kontento na sila. At kung may isang deliverer na katulad po nitong si Samson na gumawa ng ganito pong mga laban sa mga Filisteo, siya pa yung ngayon yung kanilang ipapako, di ba, sa krus, no? Hindi mo ba alam? Sabi niya, kontento na tayo. Sila yung natin sila yung may sakop sa atin. Hindi mo ba yun alam, Samson? Di ba, nasakop tayo ng mga Filisteo. Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay. Panatag na sila, kontento na sila kahit hindi sila sumunod doon po sa nais ng Diyos sa kanila, no? Maraming ganyan din sa kapanahunan po natin ngayon, no? Maraming ganyan sa kapanahunan po natin ngayon. Na kung sino po yung nagnanais na tumulong at makatulong, sila pa ngayon yung babanatan, di ba? At babalik ta rin. Ayaw naming madamay. Sabi ng mga taga-Juda, okay na kami sa buhay namin na ito. Kahit hindi kami yung ruling, okay na kami. Okay naman sila. Panatag na sila doon sa kanilang kalagayan na kasama nila itong mga Filisteo, di ba, na nagro-rule over sa kanila. No? Sabi dito, ginantihan ko lang sila, sabi ni Samson, sa ginawa nila sa akin. Sagot niya. So, gantihan ito, no? Gantihan yung labanan dito. At sabi dito, sinabi nila na parito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Filisteo. Mga Juda. Mga taga-Juda. Kaya nga pinili ng Lord ang isang katulad po ni Samson para bigyan po sila ng kalayaan. Pero ayaw po nilang lumaya. No? Nakikita natin na ganyan din ang ginawa nila sa Panginoong Hesus. Na ang Lord, kahit naman sa kapanahunan po na ito, wala namang ibang nais ang Diyos, di ba? Kung hindi palayain po yung tao. Palayain ang tao mula po doon po sa kanyang mga kasalanan. Bigyan siya ng kalayaan. Bigyan siya ng kapayapaan. Yun po yung gusto ng Diyos eh. Pero maraming ayaw. At maraming nagagalit, naririndi minsan sa mga pakikipag-usap, sa mga warnings, sa mga encouragements, sa mga follow-ups, di ba na ginagawa. Sana wala pong ganun dito po sa ating samahan, no? Sana walang ganun. Sabi ng mga taga-Juda, susuko ka namin sa kanila. Di ba? Okay na, Samson. Ikaw yung problema, ikaw yung dapat na isuko. Kasi kami, okay na kami. Kung hindi ka okay sa mga Filisteo, problema mo na yon. Basta isusuko ka namin sa kanila. 3,000 kalalakihan to At hindi ito mga kaaway ni Samson. Ito ay mga kasama niya. Ito ay mga pinili din ng Diyos. 'Di ba, nakatulad niya, no? Mga Israelita, no? Sinabi nila, sumagot si Samson, payag ako kung ipapangako ninyong hindi ninyo ako papatayin. Mapaglaro talaga itong si Samson na payag ako, sabi niya, kung papangako niyo hindi ninyo ako papatayin. Sinabi nila, hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila.
Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib, no? Linis kamay, no? Kung ibibigay mo ang isang tao, ang isang kalahi mo sa iyong mga kaaway, 'di ba? Na gustong hulihin siya, gustong paghigantihan siya. Alam mo na kung ano yung mangyayari, 'di ba? Maari nila itong saktan, maari nila itong patayin. Pero itong mga taga-Juda, willing silang isurrender yung isang tao, 'di ba? Na magpapalaya sa kanila. Instead na suportahan, instead na tulungan, willing silang isurrender ito sa kanilang mga kaaway, no? Looks like the Lord Jesus Christ din, 'di ba? Isinurrender siya ng mga tao, 'di ba, para mamatay, no? Nakita natin tong mga Hudyo na ito, sila talaga yung nagplot ng napakaraming mga yung mga Pharisees, tsaka at mga Sadducees sa kapanahunan po na iyon ng ating Panginoon. So ganun po yung gagawin nila dito po kay Samson, no? Dinescribe pa dito na 2 bagong lupid, ang 2 bagong lubid, 'di ba, yung iginapos sa kanya at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo, no? Syempre, nahuli na itong si Samson. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Kita natin, 'di ba? Sabi ko po kanina, yung strength ay nanggagaling sa Panginoon. Kasi hindi mo kaya wala lang talagang magagawa yung tao sa kahit na anumang klase ng labanan, maliban kung ito po ay papahintulot ng Diyos. At ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. So dito makikita natin, mga kapatid, na yung lakas ay hindi nanggagaling kay Samson. Hindi dahil mahaba yung kanyang buhok, hindi dahil sa iningatan niya yung kanyang mga kinakain, 'di ba? Hindi doon. Yung lakas ay nakita natin nanggagaling sa Panginoon. Kahit sa atin sa kapanahonan na ito, kahit anumang gawin mong mga yung mga fasting, kahit anong gawin mong mga yung mga healthy living, yung mga ganon. Maganda po yun. Pero alalahanin po natin na ang lakas ay nanggagaling, di ba, sa Panginoon. No? Sabi dito, pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. So wala doon sa panga ng asno yung lakas. Wala din dito kay Samson. Ang lakas ay sa Panginoon. Ang lakas ay sa Panginoon. Pagkatapos, umawit siya ng ganito. No? Pagkatapos ng matagumpay na pagpatay niya dito po sa may 1,000 Filisto, tignan natin yung kanyang awit. Umawit siya ng ganito, sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao. Kayabangan pa rin. Diba? Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng panga ng asno, at sa pamamagitan nitong si Samson. Diba? Maraming ganun, no, na hindi niya nakikita yung pagkilos ng Lord. Hindi niya nakikita yung pagbibigay sa kanya ng kalakasan ng Panginoon. Nakikita po ba natin yun, mga kapatid? That our strength comes from the Lord? Kasi kung hindi, magfi-fail din tayo na katulad nitong si Samson. At ipipraise, we will sing praises to ourselves. Diba? Aawit tayo ng ating own praises. Sa ating glory to me, glory to me, glory to me. Katulad ng inawit nitong si Samson, no? Kayabangan pa rin. Pagkatapos itinapon niya ang panga ng asno, at ang lugar na yun ay tinawag na burol ng panga, no? Dahil sa panga. Maraming ganyan na, no? Ang winorship na ay yung panga. Diba? Hindi na yung nagbigay ng strength, 'di ba, sa Panginoon, no? Idolatry ang tawag po sa atin noon, no? Kapag hinahalik-halikan mo na yung lugar na sinasabing tinapakan ng Panginoong Jesus, no? Kala mo doon na talaga. Wala. Sa Lord dapat yun. Diba? Sa Lord natin i-direct dapat yung ating mga devotion sa Kanya. Pagkatapos sabi dito, pagkatapos si Samson ay nakadama ng matinding uhaw. Ayan na, no?
Sabi dito, kaya tumawag siya kay Yahweh. Ay, salamat naman at tumawag din siya sa Panginoon. Kasi, di ba, weak lang talaga yung tao eh. Hindi niya kaya lahat eh. Hindi niya kaya lahat. No? Dito makikita po natin na itong si Samson ay nangangailangan siya ng isang Diyos na katulad nitong si Yahweh. Nauhaw lang to Sabi ito, kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, pinagtagumpay ninyo ako, ngunit ngayon mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito. Kahit doon po sa kanyang pakikipag-usap po sa Panginoon, ay mayroon pa ring kayabangan. Kaya sabi ko nga, nakakalunod yung success. Nakakalunod yung tagumpay. Maraming tao yung sinisira, di ba, ng tagumpay. Maraming tao yung sinisira, di ba, ng katulad po nito, di ba, ang tawag doon yung fulfillment or accomplishments. Huwag nating kalilimutan mga kapatid, ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya, ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa lehi. Grabe lang ang Lord, no? Grabe lang talaga siya. Sabi dito, uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Makikita natin na in times of desperation, wala ka talagang ibang lalapitan. Walang ibang nilapitan ng tao na ito na si Samson, maliban sa Diyos. Pero yung quick na response ng God, di ba, ay nakita rin po natin. Kasi, yung paglapit po nitong si Samson ay totoo. Uhaw siya eh. Walang po pwedeng mag-provide sa kanya ng tubig sa kapanahunan na iyon, no? Kung marahil alam niya, 'di ba, kung paano magpabukal ng tubig, gagawin din niya 'yon dahil po sa kanyang kayabangan, pero walang other resource Walang other resource. Marahil ginawa na niya yung lahat ng paraan upang makakita po siya ng tubig, pero wala Wala, kaya lumapit po siya sa Panginoon at hindi siya binigo ng Lord. No, sabi dito, ang bukal na itinawag niyang bukal, ang bukal na 'yon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon po ito hanggang ngayon. No, si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon. 20 years kapatid, no? Yung binigay sa kanya ng Diyos na pamumuno sa Israel. Bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. Pero nag-fail siya doon po sa kanyang calling, sapagkat sakop pa rin ng mga Filisteo ng lupain ng Israel. Bakit siya naging failure? For the period of 20 years. Kasi nga, mga kapatid, nakita po natin, di ba, na napaka-compromising niya. Hindi siya, yung buhay niya ay punong-puno ng retaliation. Gawin ninyo ako ng masama, makikita ninyo. Di ba? Gagawan ka rin kayo ng masama. Kung gaano kayo kasama, mas matindi ang kasamahan na ibibigay ko sa inyo. Ganun yung buhay niya Di ba? Nakita natin yon at nakita na rin natin na maging yung kanyang sarili ay kanya pong pinupuri. Hindi lang napaka-blurred ng kanyang vision, kundi marami siyang failure, 'di ba, sa kanyang buhay. Pero what a display of grace na 20 years. For 20 years, kung sumunod lang siya sa Panginoon, kahit 1 taon o 2 taon, nawala na itong mga nawala na yung mga Filisteo. Hindi na sila sinasakop, 'di ba? Hindi na sila yung sumasakop sa lupain ng Israel. Pero failure po yung kanyang leadership dahil hindi po 100%, 'di ba, yung kanyang pagsunod, 'di ba, at pagtitiwala sa Panginoon. So tayo mga kapatid, upon hearing yung story po nito, kasi grabe lang, ang daming mga chapters ang patungkol lang sa kanya. 'Di ba? Patungkol lang sa kanya. So dito sa chapter 15 nakita po natin failure po siya for 20 dito nabanggit sa atin yung kanyang pag-rule. Ano naman po yung kasalanan na meron sa ating puso sa ngayon? Ito po ba ay kasalanan na
nakikipag-ugnayan tayo sa isang katulad ni Delilah, or kasalanan na pinupuri natin yung ating sarili. Pinupuri natin yung ating spirituality, yung ating pagsunod sa Panginoon. Or ang kasalanan po ba natin ay meron po tayong meron tayong spirito, 'di ba, ng paghihiganti sa ating pong mga puso. Or maaring nag-fail tayo na makita yung kasalanan sa hindi pagtingin doon po sa vision, 'di ba, ng Panginoon. Or may mga sin din po tayo ng hindi pagsunod sa ating pong mga magulang or doon po sa mga spiritual leaders natin. Saan tayo sa mga ito? So yun po yung ating lesson, at yun din po yung ating question sa gabi po na ito. Itatype ko na lang po mga kapatidero, ito po sa bawat isa.